Ganda to. Saka tignan nyo yung panel, ang ganda oh. Ganda. Oh, yan oh. Forma. Forma din. Yun yung battery niya for sure. So, tignan natin yung loob nito. Pakita ko lang. So, keyless din to. Ayan oh, keyless. Uso na yung keyless ngayon. So, upuan. Yan, ganyan siya. Maliit lang. Hindi kasya helmet dito, sigurado ako. Saka mainit oh. Dito yung ano nyo, lagay ng ano, coolant. Indicator, makikita nyo dyan. Gas tank, to. Wala masyado makikita dito. So upuan naman common, malambot din dito. Pero hindi sobrang lambot katulad ng Axis 125. Sa bulsa, malalim na rin. Pwede maglagay ng cellphone. At for sure, hindi na mamulog yung cellphone dito. Yan. Coin purse, okay din. Pagdating naman sa bulsa dito, ayan, sana nakita nyo yun yung susi pala. May charging cable din dito, charging port dito. Masikip siya para mo dito sa kabila. Ito maluwag kasi kaya lang open. Ito close. Lagyan natin cellphone natin, yung common na cellphone. Pwede rin kung close naman. Yan, pwede. Then pag open natin, ayun o, diba? Shala. So Shalin. May clock. Di accurate yung clock niya. So order niya 76 km pa lang. So namamatay-matay yung ano niya, ilaw niya. Katulad sa binili pa na Rhea ko. Pwedeng patayin. Ayan, yung tsura nyo. Click na 160 na kamukhang kamukha talaga. Hindi ko na masyadong detail yung mukha. Yan, namamatay siya. Para sa Batman na datingan. Then may Skygo na logo. Yan. Disc brake yung likod oh. Kagandaan nito, disc brake. Yan oh. Disc brake siya. Yung sa Honda Click 160 yata, ano pa ata yun? Drum brake pa ata yun. Yan oh. Ganda. Pogi to. Para sa akin okay to. Abangan lang natin yung mga gagamit ng long term review na to. Kung mare-recommend pa talaga na pang long term use to. Signal light, pretty decent, ganda. Monoshock siya. Ito yung lagayan ng coolant. Tambucho, kumukha ng Click. Ganda. O forma wise, maganda to. Kasi may on and off, ano siya, yung katulad sa Honda, yung pang tipid na ano. Pag nakastop ka, hindi siya kukonsumo ng gas. Mamatay, hindi siya andar, baga. Mamatay yung engine. Busin niya ito. High beam, low beam, high passing light siya. Ganda. Grip niya, okay naman. Pero papalitan ko to, di ko masyadong trip. Di makapit. Side mirror, kahit di huwag niya ng palitan, maganda naman. Common. Pag start niya, tahimik siya. Diba? Hindi maingay yung panggilid niya. Hindi maingay yung engine. Ito lang, maganda. Yan. Uy, gusto ko to ah. Ang lakas din oh. So itong Skygo Lance 150, para siyang samurai. At para siyang kamukha ng Honda Click 160. Actually, magkakamukha yung tatlong to. Pero yung samurai, hindi ko pa na-try. Itong Skygo 150 ang ito-try natin. So, actually magandang gauge panel nyo kung nakikita nyo. Social. Ganda. Yung power sa akin, hindi ko pa na-try kasi yung ano eh, Honda Click 160. Pero yung PCX 160 na mas mabigat, na-try ko yun. Oo. Kukumpara natin yung engine to engine nito. Since yun yung parang same lang naman halos yun. Yung engine kasi nung Click 160, yun din naman sa PCX 160. So yung Honda 160 nila, so gagamitin ko na ng Honda 160. So yung engine nung Honda 160
Ang pertaining to Honda 160 in general mas maganda yun kumpara mo dito. Ang layo ng diferensya nito. Ito hindi ganun ka-smooth. Gago, naliligaw ako. Hindi smooth ang engine nito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na pwede na itong talunin yung Honda 160, Honda Click 160. Kasi magkaiba siya na ng engine. Hindi sila dito smooth. Magkamukha lang talaga sila. Pero pagdating sa engine, sa pakiramdam, hindi. Malayong malayo. Kahit sabihin mo yung sa power magkaiba. Ilang odo pa lang ba to? Although 76 km pa lang to, so braking period pa to, kaya hindi natin masyadong mag-gauge. Ito kasi nakakaramdam mo ka ng vibrate dito. Pero sa looks, palitan mo lang to ng sticker ng Click 160. Kuha na talagang Click 160. Suspension okay lang. Hindi ko ma-try kasi walang lubak pala. Siguro i-judge na lang natin siya sa comfort na binibigay ng motor na to. Pagdating sa upuan, okay lang. Shock, okay lang din. Sa gaan niya, magaan to. Para sa akin, magaan tong motor na to. Sa pagka-relax, oo. Para sa akin, relax to, oh. Relax, pwede kang bumuka ka. And hindi nakaka-intimidate yung bigat niya. Gaan lang siya actually. May enjoy nyo naman to sa weight niya. Pero kung i-compare nyo sa Honda, hindi. Honda 160 na motor, malayo. Sa ibang features, oo. Sasabi ko mas maganda to. Pero pagdating sa engine, hindi. So bibigyan natin ng rate nito na 7.5/10. 7.5 kasi braking period pa to. Wala pa talaga siya sa maximum na performance, peak performance para sa motor na to. Kasi ramdam ko pa yung paggagaspang. Wala, hindi pa ganun bagong bago pa talaga. Pero sa mga naghahanap ng gusto mag-upgrade sa 125 to 150, kaya Honda Click kayo or Mio 125 at gusto nyo lang naman mag 150cc na motor, ganda sa akin to. Lalo kung tight ang budget natin, ganda to. Kung di kayo takot masabihan na pucho yung motor nyo or gaya-gaya lang naman sa Honda Click, okay na okay to. Wala kayong pakialam doon, okay to. Pare-recommend ko tong 150cc na motor na to. Pang endurance, good din to for sure. Pero kung maramdamin kayo at sasabihin, nasasaktan kayo sa mga sasabihin na iba na dapat nag-Click 160 ka na lang, diba? Huwag nyo kunin to. Pero kung wala kayong pakialam sa brand tulad ko, parang wala masyadong pakialam dun Kasi pag matagal ka na talaga nagmumotor, yung experience mo, masasabi mo na yung mga motor na yan, kahit ano yan, maganda yan. Iba-iba lang talaga ng performance yan. Depende rin naman kasi sa presyo yan ng pagkabili mo. O para sa akin, kung gusto mo lang mag-upgrade na nagsawa ka sa 125, nababagalan ka na talaga, at budget ka, at tight ang budget mo, ito kunin mo. Maganda na to, magaan tong motor na to. Hindi kayo makapagod, hindi mabigat, hindi kayo mahihirapan. So, tatapusin ko na yung content. So, this is Nick Ride. That's it, ciao.